nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa dagat. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ganyan din ang pagdating ng anak ng tao. Sa Lucas 17:26, 27, 30. Ang araw ng Panginoon na ay hindi darating hanggat di nagaganap ang muling paghihimagsi laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain na itinalaga sa lawa na walang katapusang kaparusahan sa 1 Thessalonica 2:3. Pagkatapos ng kapighatian niyo, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan ng kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao ay dumarating. Makikita nila ang anak ng tao na sa alapakan. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karanasan. Sa Mateo 24:29, 30. Ano ang layunin ng huling paghuhukom? Ang huling paghuhukom ay kailangan sa mga sumusunod na kadahilan upang bigyan patotoo ang pagkalinga at pagmamahal ng Diyos sa buong daigdig, upang ang mga banal ay mabigyan ng hayagang parangal na nauukol sa kanila at ang masasama ay hayagang bigyang parusa sa harap ng Diyos. Mga aral tungkol sa paghuhukom ng tao. Katanungan, kung mayroon ng partikular na paghuhukom, bakit kailangan pa ang pangkalahatang paghuhukom sa huling araw? Paliwanag. Bagamat ang bawat isa ay hukuman pagkatapos ng kamatayan, kailangan pa rin ang pangkalahatang paghuhukom sa huling araw. Ang dahilan ay nasabi na natin upang maipahayag ang katarungan, katalinuhan na walang habag hanggang habag ang Diyos. At siya ay walatiin na lahat ng mga tao sa harapan. Ang huling paghukom ay paulit-ulit na paghukom. Ang ginawa ng bawat isa ay ihayag sa lahat. Ang mabuting gawa upang dakilain ang lahat at ang masamang gawa upang itakwil ang lahat. Aral tungkol sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Ano ang ibig sabihin? Ang muling pagkabuhay ng mga tao ay nangangahulugan na sa katapusan ng mundo, ang katawan ng lahat ng tao ay buhay muli ng Diyos at isasama muli sa kanilang kaluluwa. At hindi na kailanman maghihiwalay pang sa isang sandali, sa isang isang pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling buhayin at di na mamamatay. Sa 1 Corinthians 15:15, malimit tinutukoy ni Jesus ang tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay. Darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay lalabas. Sila ay muling mabubuhay at lalabas sa pinalilibingan nila. Lahat ang gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay ng hanggan at lahat ng masama ay parusa. Sa John 5:28-29, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhay sa muling araw. Sa 1 John 6:54, aral tungkol sa impyerno. Sino ang pinarusahan sa impyerno? Aral ng ating pananampalataya na ang mga taong namatay sa kasalanan ay pinarusahan sa walang
walang hirap sa inyo. Dalawang uri ang igagawa sa impyerno. Una, kawalaan ng Diyos. Ito ang pinakamahirap na Litrato?